Okay, so good evening guys at welcome back sa ating YouTube channel, ano? So ngayon po kakalabas lang ng bagong DepEd and DVM Joint Circular numbers 1 series of 2025, no? So it was released on February 15, 2025. So eto po yung kailangan nating malaman kasi eto po yung tinatawag nating expanded career progression na kung saan andito na po yung mga kailangan or kakailangan natin kung kayo mag apply ng Teacher 1 up to Master Teacher 5. So ngayon po meron na tayong Teacher 1 to Teacher 7 and then Master Teacher 1 to Master Teacher 5. Ano po? So ano-ano ba yung mga kailangan? So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? Ito po ay base sa DepEd and DBM Joint Circular number 1 series of 2025. Yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ano? So subscribe niyo na po ang ating channel for more and latest updates pagdating sa DepEd. So ito, napaka-importante po nito dahil kung kayo po ay bagong applicant or kayo po ay nasa DepEd na, kasalukuyang nagtuturo sa DepEd, eto po yung mga kakailanganin natin, lalo na pagdating sa Teacher 4 to Teacher 7 at Master Teacher 3 to Master Teacher 5. Okay, so let's start. Pag-uusapan po natin ang minimum qualification standards. Okay, so ano nga ba ang qualification standards? So it refers to the minimum requirements for positions in the government service in terms of qualifications in education, training, experience, eligibility, and competency, if any. Ano po? So ito po yung minimum requirement para dun sa position na ina-apply nyo. For example, Teacher 1, yung ina-applyan nyo, dapat alam po natin kung ano yung kailangan. Ano? Para pong masabi na tayo ay qualified dun sa posisyon. And then, kung kayo po ay qualified, ibig sabihin, mag-undergo po kayo ng next process, which is yung ating selection process. Yung dun ginaganap yung interview, demo, and TRF, and ano pa isa? Yan, behavioral interview. Okay. So, eto po siya, no? So, unahin po natin yung minimum qualification standards ng elementary and junior high school teachers or teaching position sa DepEd. So, dito sa left side, unahin po natin yung SG11, no? Para po sa Teacher 1. Kung kayo po ay nag-a-apply ng Teacher 1, that is SG11 or Salary Grade 11, no? So, that is nasa around 27,000 or more, no? Yan. So ano po yung kailangan? Ito yung pinakamahalaga, yung apat. Unahin natin yung education, training, experience, and eligibility. So dapat po before po kayo mag-apply sa DepEd or kung kayo po ay nasa DepEd na and naghahangad ng promotion, so dapat ito po yung basic na requirements na meron kayo. So let's say for Teacher 1, you are applying for Teacher 1 position. So dapat po graduate kayo ng bachelor's degree. Ang trainings po sa Teacher 1 ay non-required. Ibig sabihin, pwede kayong mag-apply kahit wala pa kayong trainings. And then experience, kahit wala pa rin kayong experience, pwede kayong mag-apply kasi siya ay non-required. And then eligibility, so dapat meron po kayong, pasado na po kayo sa LET, ano? Or board exam. Meron pong bagong DepEd memo na lumabas, ano, I think that is DepEd order number 21, ano, or 20, ano, na nagsasabi na pwede po kayong mag-apply kahit walang LET. Kaya lang, so that is for provisionary position. Meaning to say, hindi po kayo permanent sa DepEd. Unless otherwise, maipasa nyo po yung licensure examination for teacher within 5 years. Pero kung hindi, matatanggal pa rin po kayo. Ano? Kaya as much as possible, before po kayo mag-apply, dapat kayo po ay eligible na. Okay, so sa teacher 2, dapat po graduate ng bachelor's degree. And then sa trainings, dapat meron na po kayong 8 hours of relevant trainings. And then experience po ay at least 1 year teaching experience, eligibility, LET. No? Sa teacher 3, so dapat po graduate ng bachelor's degree, merong 16 hours trainings, and then 2 years teaching experience, and then pasado po sa LET. So para po masabing kayo ay qualified sa position. Ito na po sa teacher 4, dapat bachelor's degree, graduate ng bachelor's degree, meron kayong 16 hours of relevant trainings, and then 3 years teaching experience, and then pasado po dapat sa LET, no?
Sa Teacher 5 naman, dapat po kayo ay graduate ng bachelor's degree, merong 24 hours relevant trainings, and then 3 years teaching experience, and then pasado na po dapat sa LET. And then sa Teacher 6, dapat po ay graduate ng bachelor's degree, merong 24 hours na relevant trainings, and then 4 years teaching experience, either private or public po ito ha. And then kayo po ay merong LET. And then sa Teacher 7, no? So nawala na po yung mga HT natin. Ito na po yung naplet. So dapat po ay graduate kayo ng bachelor's degree, and then trainings po ay 32 hours, at least 32 hours. Dapat meron po kayong trainings na relevant, and then experience po ay 4 years teaching experience in private or in public, ano? Either combination po ay pwede, and then eligible po dapat meron po tayong license. Again, ito pong lahat ng ito ay minimum qualification standards lang, ano? So dito dapat po pag nag-apply tayo, pwede po kayong magdiretso na. Kung kayo po ay qualified sa Teacher 2, pwede po kayong magdiretso ng Teacher 2. Kung kayo po ay qualified sa Teacher 7, pwede po kayong mag-apply ng Teacher 7. Ano? Kasi ito po yung walang hinihingi, ano? At least meron po kayong mga 2 years, 3 years, 4 years, 4 years, basta po na-meet nyo yung minimum qualification standards. Check nyo po, kayang-kaya na po natin i-check yan sa sarili natin kung saan po tayo qualified, no? And then, kapag meron po kayo nito, ito po yung minimum QS, so dapat po more than pa dyan para magkaroon po tayo ng points, ano? So, meaning to say, kung ako po ay nag-a-apply ng Teacher 2, dapat meron akong more than 8 hours para magka-points po ako sa trainings. Sa experience, para magkaroon ako ng points sa experience, so dapat po ako ay merong at least more than 1 year na teaching experience para magka-points ako sa experience. Sa education naman, since ang hiningi po ay bachelor's degree, so dapat meron akong MA units para magka-points ako sa education. Okay? So let's proceed po with the minimum QS ng elementary and junior high school master teacher position. So sa master teacher 1, that is SG18, so dapat po sa education meron na kayo or graduate na kayo ng master's degree in educational leadership or educational management. Pagdating naman sa training, so dapat po meron kayong at least 24 hours na relevant trainings, at plus 8 hours na instructional supervisions ng mga trainings, no? And then, experience, dapat meron po kayong 5 years teaching experience, ano? And then, eligibility po is LET. Yan. Pagdating naman po sa Master Teacher 2, ito yung medyo nagkaroon ng adjustment, ano? So, dapat po sa education kayo ay master's degree in educational leadership or educational management. Meron po kayong 24 hours na relevant trainings, no? And then plus 8 hours na instructional supervision trainings. And then sa experience, dapat meron po kayong 5 years na teaching experience plus 1 year na instructional supervision or supervisor po kayo. Ano? Instructional supervisor. So, ibig sabihin, dapat kayo ay at least 1 year na master teacher. Ano? And then, ang eligibility po ay RA 1080, which is yung ATICLET. Sa master teacher 3 naman po, dapat po again, kayo ay graduate ng master's degree in educational leadership or educational management. And then sa training, so dapat po meron kayong 24 hours na relevant trainings plus 8 hours of instructional supervision training. And then sa experience po, dapat po meron kayong 5 years teaching experience plus 2 years instructional supervision. And then eligibility is LET. No? Then sa master teacher 4, so that is SG21, no? Ang equivalent po niyan ay Principal 3, no? So ang education, dapat po kayo graduate ng master's degree in educational leadership and or educational management. And then sa training, so dapat po meron kayong 24 hours related trainings, and then plus 8 hours of instructional supervision trainings. And then sa experience, dapat meron po kayong 5 years na teaching experience plus 3 years instructional supervision, ano? And then eligibility is license or at yung ating LET. And then sa Master Teacher 5, SG22, equivalent po ito ng Principal 4. No? So kahit di na kayo mag-principal, kahit master teacher na lang kasi parehas lang ang sweldo.
pero less ang trabaho, ano? So, education, dapat po master's degree in educational leadership or educational management. Sa trainings naman, 24 hours, relevant trainings plus 16 hours of instructional supervision trainings. Then experience po, 5 years of teachings and 4 years instructional supervision. And ang eligibility po ay RA 1080, yung teacher o yung ating LET. So, ayan po, kung kayo po ay qualified na dyan, pero again, kung kayo po ay nasa DepEd na, ano, so matik back to Master Teacher 1 po tayo, no? Ang entry level natin is Master Teacher 1. Katulad ako, hindi ako pwede mag-jump ng Master Teacher 2 kasi wala akong experience na 1 year instructional supervision. So, kailangan kong dumaan ng Master Teacher 1, no? Anyway, ayan. So, let's proceed naman po sa senior high school level. So, ito po ay academic track. Senior high school, Teacher 1 to Teacher 7. So, sa Teacher 1, SG11, so dapat po graduate ng bachelor's degree. Pagdating sa trainings, non-required. Pagdating sa experience, non-required. Okay lang na wala. Pagdating sa eligibility, dapat po ay meron tayong LET. No? That is for Teacher 1 sa senior high school. Pagdating naman po sa Teacher 2, dapat po tayo ay graduate ng bachelor's degree plus 6 units ng masteral. So, dapat po ito ay vertically aligned. For example, ako, BS Entrepreneurship or Management, and then ang aking masteral ay MBA, Master in Business Administration, no? So, dapat plus 6 units. And then sa trainings naman po, para sa Teacher 2, dapat meron na kayong 8 hours na relevant trainings. Pagdating sa experience, ang kaibahan po nito, dapat at least meron kayong 1 year experience or teaching experience or 1 year industry experience. Katulad ako, sa bangko ako nagtrabaho, so meron akong 1 year industry experience na relevant doon sa aking ituturo, no? No, sa aking strand. And then eligibility dapat ay RA 1080, which is yung LET. Yan. Pagdating naman sa Teacher 3, dapat po kayo ay bachelor's degree plus 12 units ng masteral. Pagdating sa trainings, dapat po kayo ay meron ng 16 hours. Pagdating sa experience, at least meron kayong 2 years teaching experience or industry experience. And eligibility ay LET. Ano? Pagdating naman sa Teacher 4, so dapat po sa education, bachelor's degree plus 18 units in masteral, no? Dapat po ito ay vertically aligned. Sa trainings, dapat po meron kayong relevant trainings na 16 hours. And then sa experience po, dapat meron kayong 3 years na teaching experience or industry experience or combination. For example, 1.5 years sa teaching and then 1.5 sa industry, equivalent to 3 years. Ano po? Then eligibility is 1080, which is yung LET. Para naman po sa Teacher 5, sa senior high school, bachelor's degree, ang education plus 24 units ng MA. No? And then sa trainings, dapat po meron tayong 24 hours na relevant trainings. Hindi kung ano-anong trainings, dapat po relevant. No? And then experience po ay 3 years plus 3 years na teaching experience or industry experience or both, no? Combination ng dalawa. Then eligibility po natin ay LET. Sa Teacher 6, bachelor's degree plus 30 units ng masteral. No? Padami ng padami yung masteral. And then trainings po natin ay 24 hours. Dapat po, ito po related trainings. Pagdating po sa experience, dapat meron tayong 4 years teaching experience or industry experience or combination. And then dapat meron tayong license, again, LET. And then sa Teacher 7, ayan. So, dapat po bachelor's degree plus 36 units. Ayun, malapit na maging masteral. No? 36 units, ano? Units in MA. Sa trainings po, dapat ay may 32 hours na trainings, relevant training sa position. And then experience po ay 4 years teaching experience or industry experience or combination. And then, eligibility po ay 1080, which is yung LET. Ngayon po, mapapansin nyo, ito pong lahat ng ito ay minimum qualification standards. Meaning to say, ito po yung mga education, training, and experience na kakailanganin dun sa position pag tayo ay nag-apply. Para po masabi dun sa remarks na tayo ay qualified sa position. But then again, kapag, for example, nag-apply po kayo ng master ng Teacher 7, so, education, bachelor's degree plus 36 units. Kung kayo po ay 35 units lang,
meaning to say disqualified po agad kayo sa posisyon. Pero kung kayo nag-apply ng Teacher 7 and then kayo ay bachelor's degree at meron kayong 42 units ng MA, so qualified kayo. Pero yung 36, yung ika-37 up to 42, yun po yung bibigyan ng points. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng points sa education. Meaning to say, dapat po itong minimum qualification standards ay malagpasan natin para magkaroon tayo ng points sa education, sa training, sa experience, and then sa eligibility. Pero kapag hindi po natin naabot yan, nag-apply tayo sa DepEd, tapos nag-apply tayo ng Teacher 7, 30 units lang tayo. So, disqualified po agad tayo. Or nag-apply tayo sa Teacher 7, 30 hours lang yung trainings natin na relevant. So, disqualified po agad tayo. So, sa teaching, sa experience naman, 3 years lang kayo nagturo. Wala kayong industry, walang additional. So, disqualified po agad tayo. Ano? So, yun po ang ating kailangan. Minimum qualification standards po ito na dapat before mag-apply kay DepEd ay meron na tayo nito or more than pa para po magkaroon tayo ng points sa education, training, and experience. Okay, puntahan po natin ang master teacher, no, sa senior high school. Ang master teacher 1, 18 SG 18, no, salary grade 18. So medyo malaki na po 'yan. Entry level ng master teacher. Sa education dapat po graduate na tayo ng masters or ng masteral, no? Pagdating sa training, so dapat po meron tayong 24 hours na relevant teaching experience plus 8 hours na instructional supervision, no? So medyo mahirap to. So kailangan maghanap tayo ng trainings na pang-instructional supervision. And then 5 years na teaching or industry experience or combination. And then eligibility is 1080, which is let. No? So master teacher 2 position naman, so that is SG 19, no? Equivalent to principal 1 position. So ang kailangan sa education, dapat graduate tayo ng masteral degree, no? And then sa trainings, dapat meron tayong 24 hours na relevant trainings plus 8 hours na instructional supervision na training. Then sa experience, dapat meron tayong 5 years teaching or industry experience plus 1 year na instructional supervision na experience. Meaning to say, dapat meron kang naka 1 year ka na ng Master Teacher 1 bago ka mag-apply ng Master Teacher 2, no? So, ladi rise na pagdating sa Master Teacher. No, unlike sa Teacher 1 to Teacher 7 kung saan ka qualified, pwede. Pero sa Master Teacher, mahirap na yung sa Master Teacher 2. No? And then eligibility is RA 1080, which is let. And then sa Master Teacher 3, again, master's degree ang education. Then sa trainings, 24 hours plus 8 hours instructional supervision trainings. Sir, paano kung walang 8 hours na instructional supervision? Disqualified po agad kayo sa position ng Master Teacher 3. No? So, dapat po lahat po kayo ay meron yan. Sa experience, 5 years na teaching or industry experience plus 2 years instructional supervision. Meaning to say, 2 years ka ng Master Teacher 1 or Master Teacher 2, no? Before kayo mag-apply ng Master Teacher 3. And then, ang eligibility po ay let. Sa Master Teacher 4, again, ang education dapat po ay graduate ng master's degree. And then sa trainings, dapat mayroong 24 hours na relevant trainings and then plus 16 hours na instructional supervision or managerial na trainings, ano? Hindi man siya technical, managerial. Makikita niyo yan sa PDS. Magkakaiba ang supervisory and managerial. So that is 16 hours. And then experience po ay 5 years, either industry or teaching experience plus 3 years na instructional supervision, no? So may binibigay po yan kung ilang years na kayo na nagtuturo or pwede na yung appointment natin sa DepEd. And then eligibility po is RA 1080. Sa Master Teacher 5, so dapat graduate kayo ng master's degree and then training po 24 hours 16 plus 16 hours instructional supervision. And then experience po ay 5 years teaching experience or industry experience plus 4 years na instructional supervision. Bali 9 years, ano? Then eligibility is 1080, that is let, no? So dapat po ay updated ang ating let. So again po, mapapansin nyo, kung kayo po ay nag-apply ng master's degree, ay ng Master Teacher 5, no? Meron kayong 24 hours pero wala kayong trainings na 16 hours sa instructional supervision, disqualified po agad kayo. Kung kayo naman ay nag-apply ng Master Teacher 5
and then kulang kayo ng years sa instructional supervision, no? Kulang kayo ng years sa pagiging MT. So disqualified po agad kayo, ano? So again, so eto po mga basic na minimum qualification ng isang master teacher. So dapat po ay meron tayo nito at mahigitan pa natin, ano? So meaning to say, for example, ang education mo ay master's degree, meron kang masteral, nag-apply ka ng Master Teacher 1. So, pasok ka, qualified ka, kaya lang pagdating sa pointing system sa education, 0 points ka. No? Wala kang point. Kasi dapat more than na dyan yung natapos mo. Dapat ikaw ay meron ng units, at least 3 units ng doctoral, no? Or ng doctorate degree para magkaroon ka ng points sa education. Pagdating naman sa training, so dapat meron kang more than 24 hours na relevant trainings, no, or seminars para magkaroon ka ng points sa training. Sa experience naman, dapat at least kung mga 10 years ka na or 6 years, pagpalagay na 6 years sa industry or teaching experience para magka-points ka sa experience. Then yan, so eligibility and so on. Again, so pwede nyo pong balikan ulit uh, ang ating video para po mas makita nyo or basahin nyo po yung ating eto pong DepEd and DBM Joint Circular number 1 series of 2025, ano? Para po makita nyo yung mga kakailanganing trainings. And yan, thank you for watching po, ano? For more information, so please don't forget to follow and subscribe this channel. So meron po tayong mga sample files, ano, sa application, letter of intent, etc. So scan nyo lang po yung QR code or fill upan yung link sa baba nitong video para po ma-receive nyo yung ating mga sample files. So once again, thank you so much and hopefully ay may ma-promote po tayo this year. So good luck po and God bless.